Naisip mo ba kung bakit may araw at gabi, may mga panahon o nagbabagong itsura ng kalangitan? Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa patuloy na pag-ikot ng mundo kahit na hindi ito natin nararamdaman. Nakakatuwang katotohanan, habang ko'y nakatayo rito, patuloy na umiikot at gumagalaw ang mundo sa kanawakan. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ng mga galaw ng mundo. Una, pag-usapan natin ang rotasyon ng mundo. Ang rotasyon ay yung pag-ikot ng mundo sa sarili nitong axis, isang guni-guning linya na dumadaan sa mundo mula North Pole hanggang South Pole. Umiikot ang mundo mula kanluran papuntang silangan at inaabot ito ng 24 oras upang makumpleto ang isang buong ikot. Oo, isang buong araw iyon. Ang galaw na ito ang dahilan ng araw at gabi, ng tila galaw ng araw at mga bituin, at ng pagkakaroon ng mga time zone. Kapag nakaharap sa araw ang parte ng mundo kung saan tayo naroroon, araw iyon. Kapag tumalikod naman ito, gabi na, tamang oras para matulog. Kaya kung mapagod ka sa araw, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sisihin mo ang mundo dahil hindi ito tumitigil sa pag-ikot. Isipin mo ito, para kang nasa isang umiikot na merry-go-round sa palaruan. Parang gumagalaw ang mga puno sa paligid mo, di ba? Pero sa totoo lang, ikaw ang gumagalaw. Ganyan ang nangyayari sa mundo at sa araw. Parang gumagalaw ang araw, pero tayo pala talaga ang gumagalaw. Ang galing naman yan, Binibining Michelle. Bukod sa rotasyon, umiikot din ang mundo sa araw na tinatawag na revolusyon. Ang revolusyon ay ang pagligid ng mundo sa araw. Inaabot ito ng 365 at isang kapat na araw para makumpleto ang isang buong pag-ikot. Ang dagdag na sangkapat na araw na iyan ang dahilan kung bakit may taong bisyesto o tinatawag nating leap year. Dahil kahit ang mundo, kailangan mo nang makahabol. Ang revolusyon ng mundo ang sanhi ng mga panahon. Tag-araw, nakalingon patungo sa araw. Mas mainit ang panahon at mas mahaba ang araw sa panahong ito. Taglamig, nakatalikod palayo sa araw. Mas malamig ang panahon at mas maikli ang mga araw. Tagsibol at taglagas. Ang mga kilid ay hindi nakatungo o nakatalikod. Habang ang tagsibol at taglagas ay may katamtamang temperatura. Tandaan na dahil ang mundo ay nakailing ng 23.5 degree, ang iba't ibang bahagi ng mundo ay tumatanggap ng iba't ibang dami ng sikat ng araw sa buong taon. Bukod sa rotasyon at revolusyon, meron ding tinatawag na precession ang mundo. Ang presisyon ay ang mabagal na pag-uga ng aksis ng mundo, parang isang umiikot na trumpo na umuuga. Inaabot ng humigit kumulang 26,000 taon para makumpleto ang galaw na ito. Kahit na napakabagal ng presisyon, nakakaapekto ito sa posisyon ng mga bituin sa mahabang panahon at nakakatulong sa pangmatagalang pagbabago ng klima. Wow! Napaka-informang ibo naman nun. At alam mo ba, may isa pang galaw ang mundo na tinatawag na rotasyon? Oo, tamang narinig mo. Ang notasyon ay ang maliit na pag-urong-sulong na galaw ng aksis ng mundo na kasabay ng presesyon. Isipin mo ito na parang ang mundo ay bahagyang tumatangong-tango habang ginagawa ang malaki at mabagal na sayaw ng pag-uga o tinatawag nating presesyon. Kahit hindi natin nararamdaman ang mga galaw na ito, patuloy na gumagalaw ang mundo. Kaya kung nararamdaman mong pagod ka ngayon, tandaan mo lang, naglalakbay ka sa kalawakan ng libu-libong kilometro bawat oras na hindi man lang sinusubukan. Tama ba yun, partner? At yun lang po. Salamat sa panonood at sana ay nakatulong ang video ito para mas maunawaan ninyo ang mga galaw ng mundo. Paalam!